Shout out! Ang gaganda naman ng mga supporter ko. Sobrang mga dekalibre. Nahihilo tuloy ako. Parang gusto ko uling bumalik ng Germany at magpa-stem cell. Para bumalik ako sa kabataan ko, yung mga 25 years. Iba ang FLM nung 25 years old ang FLM. Iba. Oo. Bigyan kita ng sample ng FLM nung... Oo, ate. Sarap matulog, malamig. Ayun shoutout Creation TV from Negros Occidental, Talisay City. Matmat ng Italy. Evelyn Boyo, hello po. Good afternoon, Mac. Tanong lang, nagbabayad ba ng tax yan si Norman? Sabi kasi niya bilyonaryo siya. Hindi ko po alam. Sabi lang naman po niya. Ayan naman po taong yan, basta sinabi lang. 25 years ago. Hindi. FLM, 15 years ago. Kung 15 years ago, ibig sabihin 2010? Yang ta. FLM, 15 years ago. FLM 15 years ago kasi eto bigay naman natin talaga kay Kulaong yan. Iba naman talaga itsura niya noong 15 years ago. Di ba? Iba naman talaga. Ito at least 'di ba nagsasabi siya ng totoo. Iba ang itsura niya 15 years ago. Ayun iba itsura niya. 'Di ba? Ayan iba itsura niya 15 years ago. Busarat pa rin yung ilong. Busargo pa rin Iba naman talaga itsura niya 15 years ago. Ayan. Di ba? Parang pinagbiyak putya. Teka, nakamali ako. Busargat pa rin ng ilong Yan ang FLM 15 years ago. Oh my God. Sino ang kanya iniyayabang na yan? Si Madam Fortuna Barba. Driver po siya dati ng mga barba. Nung pong time na yon, mga 2010, 2009, yan, nagtatrabaho siya sa mga barba. At siya po ay doon nakaisip na magpanggap na Marcos kasi nakita niya kung gaano ka-extravagant ang buhay ng mga Marcos. Yan po ang kanyang naging stepping stone para po masabi na malapit sa mga Marcos. Pero hindi po talaga naman siya Marcos. Driver lang po siya. Kilala mo ba yung babae na yun? Yung babae na yun, yan po yung tsahin ko. Tsahin daw niya. Si Fortuna Barba. Kaya sa Bahaya, sa Ilocos Norte. Yan po ay nakababatang kapatid ni Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nga po, di ba? Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin po na Marcos si Kulaong. Hindi pala 15 years. 20 years ago yan. 20 years ago. Yan. Bigyan kita ng ano ni FLM. 20 years ago. Oh. Hinahanap pa niya kung ano yung mga papakita Sa FLM, 20 years ago. Ayan, nasa kanan. Ayan. Nasa kaliwa. Nakaupo. Yan. Okay. Diba? Mga pinapakita niya, puro picture with Marcos Wala ba ako solo? Meron Kulaong. Meron ka solo. Ito. Ako na magpapakita Kulaong. Ayan Yan na itsura mo, 15 years ago. Ayan, yan na itsura mo. Marcos na Marcos ang datingan, no? Parang pinagbiyak sila ni Apo Lakay, no? Yung butas ng wet packs ni Apo Lakay saka yung mukha ni Kulaong. Yun yung hawig na hawig butas ng puwet saka Eto, 5 years ago. 6 years ago. Hindi.
Kita nyo, hindi matanda kung ilang years ago yung mga pinapakita mga litrato. Bakit? 6 years Nagpapanggap eh. 2019 election to eh. Yan. Sandali. Hanap tayo ng ano. Ba't ganun? Wala ka na itatabing ganitong picture mo. Buti pa ako, meron akong picture mo 10 years 6 ago. years ago. Oh my goodness! Hindi pala. 8 years ago. 8 years ago. Ayan, no? 8 years ago. Sabi ni Ara Andus, don't buy that Francis Leo Marcos taken a year ago when I was his secretary. Yan yung ano eh. Pagkatapos ng photo ops na yan, pina-NBI na si Culaong. Bakit? Kasi pagkatapos niyang makipag-photo ops kay First Lady, eto post niya. My day told me that I look like Perdi. I reply her with the snub and say I look more like Paking, Pacifico Marcos, my father, than Perdi, and she loves open air. Ayun. Yun po yung pinagkakakana nitong si Culaong. At ito po yung sulat ng ating Madam Imelda Marcos sa NBI. Number 2 dyan si Culaong at nire-report nga po na nagpapanggap na anak ni Paking. Alam niyo po ba yung Paking, yung Pacifico Marcos, noong pong time na kine-claim ni Culaong na anak siya ni Pacifico Marcos, si Manang Reme ay 20 years old. Tapos etong si Paking Marcos 60. Imagine niyo po, 60 years old saka 20 years old. Diba? Alam niyo isang kalapastanganan to sa magulang ni ni Culaong, lalo sa tatay. Kasi imaginein mo, yung tatay mo kinakaila mo, tapos ang sinasabi mo, nabuntis ang nanay mo ng ibang tao, ng ibang lalaki, di ba? Para ano gusto mo ipaintindi sa amin? Yung tatay mo naiputan sa ulo ni Manang Reme. Hanap tayo. Hindi yung bata tayo. Hanap ko ng bata. Ito. Oh ano yan? my goodness! Otya. Wala naman pinagkaiba, Culaong pa din eh. Malinaw pa mata ngayon. Nagsasalamin na ako eh. Wala naman pinagkaiba, Diyos ko day. Ano ba pinagkaiba ng mukha mo ngayon sa kamukha mo noon? Butas-butas pa rin naman. Wala akong makita. Parang nasa kabilang cellphone ko yata. Yung bata pa ako. Eto na nga, para hindi ka na mahirapan. Ayan na. Para hindi ka na mahirapan. Ayan na, ako na magpapakita. Ayan o. Kaya lang, eto yung pinalit sa'yo Ayan yung pinalit sa'yo, Culaong Dito yata sa kabila. Where is my red phone? Where is my red phone? Ito. Ano, parang part ng manok, Culaong. Ayan na. Eto ano to, 15 years ago. Nagpapadonat si Culaong. Huwag ka na maghirap, Culaong. Ako na, papakita ko na, Andito mga Yan. litrato mo. Ito ko no, mga... Sitae, ganda lalaki!
Ayun, no? Parang si ano si ano pangalan nito? Si Chita eh. Rene Requestas. Payat pa ako dyan. Hindi ka payat dyan, mukha kang tukmol dyan. Oh, ayun naman talaga. Okay. Oh, totoo naman yun. Talaga maganda, masarap ang buhay ni MG. Oh, GSL, 5DP, hello po. Oh, si Palito. Okay, wala na to. Pet na pinag-uusapan. Mark Alfred Catani Ocaño, Kuya Edward Lachica. Mabuti hindi dinadampot ni PBBM yan. Lods, ang layo ng buka. Ay, yun nga eh. O, gawa ka pa, kwento, kulaong. Road sector, o nga, hanggang ngayon, 20 years ago pa din ang utak mo mangusin. O, Roberto, mabansag. Ayan, o, 25, wala pa rin pinagbago. Wala naman pinagbago talaga eh. O, Jamila Apolonio from Hong Kong. Wala po talagang ipagbabago tong si Kulaong kasi nga po, ano pa ba pagbabago niyan? Yan po talaga pinanganak para magpanggap. Okay, o eto. Suot na ni Kulaong Uy, yung karepa. pamburol. Boss, bakit nakapang formal? Ano meron? Hindi, may may mga dumating galing abroad na yung mga ka-business partner ko before. So, alam mo na, di ba't nakakulong nga ako? Sabi ko sa kanila na kung ano man yung matitira pa for me, let's sit down it together because I'm going to put up new company. Kala mo talaga totoo eh, no? Ano ba negosyo yung Kulaong? Tokyo Kentaku o yung grocery niyo sa Japan? Yun ba yun? Tokyo Kentaku ba? Ito, pasyalan natin to. Ako bahala na si Lord sa akin. Ganun yun. Actually, kung kukunin na ako ni Lord, masaya na ako eh. Bakit? Nagawa ko na lahat ng bagay na dapat kong gawin. Na-enjoy ko na rin lahat ng bagay na dapat kong enjoyin. I'm good. But if the God have another purpose on me, then tatanggapin ko yun. Kung saan niya ako gustong maglingkod. Di ba? Tatanggapin ko yun. Alam mo ang buhay, utang lang natin lahat yan. My life, utang lahat natin yan. Kumbaga, steward lang tayo ng Panginoon. So, pero tayo kasi tao, mortal. Meron tayong free will magkasala eh. Yun. Pero wag ka lang sanang mamusong sa Diyos. Oo, gawin mo na lahat sa kapwa mo mortal. Wag ka lang mamusong sa banal na espiritu. Yun lang yun. Hindi bagay eh, no? Tangin na ganyan ka ka-demonyo. Tapos mangangaral ka ng salita ng Diyos. May nalalaman ka pang mamusong ng sinasabi niya, mamusong daw. Putya. Wag na lang sa amin, wag na lang sa mga tao. Di ba? Wag na lang dun eh. Dito na lang. Bakit sa kanya kung binibon ko yung galit mo, wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ako magsasabi. Dahil Hindi ako. Tangina naman eh. Pagagalitin niyo na naman ako eh. Minsan lang akong galit sa buhay. Putang ina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako? Kasalanan niyo! Nako, Ramsey, alam mo. Sinabing patigilin lang yung anak mo pagtatanggol Wala mo pa. naman siyang ginagawa. Marami ako na. Wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming Oh. Di ba? Doon pa lang sa nagbigay ng buhay sa iyo nagkakasala ka na eh. Di ba? Doon pa lang nagkasala ka na tapos ang ano mo pa, ang sinasabi mo pa ang Diyos. Kung saan ka ilalagay ng Diyos. Nilagay ka nga sa kulungan kasi palalo kang
tao eh. Makasalanan ka, kaya ka nilagay sa kulungan. O tapos, di ba, wala kang pinagbago, hindi ka nagbabago. Ngayon, ang iaano mo eh, pamusong, yung pagkakasala sa Panginoon. Eh, napakarami mong kasalanan sa Panginoon. Pagpapanggap mo pa lang na kay Marcos, nagkakasala ka na ng kulaong. Alam niyo po, pinaka pangit na ginagawa ni Kulaong. Alam niya namang masama siyang tao, pero 'di ba? Walang pagsisisi. Nagpapanggap pa rin na mabuting tao. Alam naman namin lahat na hindi ka pilantropo, hindi ka naman tumutulong. Makasarili ka. 'Di ba tama? Don't use the word of God in vain. Ako hindi po ako mabait, hindi po ako santo. Walang iya nga ako eh. Hindi ako nagpapait-baitan, ha? Kung ano nakikita nyo sa akin sa mga vlog ko, sa ugali ko, pag ako nag-live, nagpo-vlog, yun ang ugali ko sa totoong buhay. Hindi ako nagpapanggap dito na mabait, hindi ako nagpapakitang tao dito. Hindi katulad nitong si Kulaong, na huling-huli na po siya, nagpapanggap pa rin na Marcos, nagpapanggap pa rin na mayaman, nagpapanggap pa rin na mabuting tao. Eh, alam naman namin lahat dito na hindi ka mabuti. Kasi kung mabuti kang tao, hindi mo mumurahin ang nanay mo. Diba? Actually, yan nga yung mga mga magandang naidulot ng pagre-record ni Yama. Kasi kung hindi ni-record ni Yama yan, hindi natin malalaman na ganyan pala si Kulaong. Ganyan pala siya magmura sa nanay niya. 'Di ba? Hindi natin malalaman na ganyan pala siya kawalang hiya. Oh, kaya po, yan po yung kumbaga walang yung kumbaga parang kung ako yun, parang hindi ako nagsisisi na nai-record si Kulaong kasi ang ganda eh. 'Di ba? Na-expose ang tunay na ugali ni Kulaong. Siya po talaga ay masamang tao, siya po talaga ay wala talagang hindi talaga magandang ehemplo sa mga kabataan, sa mga Pilipino, wala talaga siya naitulong, wala talaga siya silbi. Oh, gandang umaga, Mac Daniel. Ayun, hello po. Ronaldo Kindo. Oh, Lito Dumago, ang tanong, pupunta ka ba sa langit kapag namatay ka? Yun nga eh. Kaya lang, si Kulaong, hindi niya naiintindihan yun, na kaya hanggang ngayon, buhay siya, kasi hindi siya pwedeng mamatay. Bakit? Puti, mawawala ng trono si Satanas. Diba? Ate Consuelo Juan.